no? Parang masyadong officials. As far as the public is concerned, magkakasama kayo. Well, yes and no. Kaya ako ginagamit yung aksyon. Dahil yung aksyon, talagang humiwalay. Nagsarili. Sumama kay Isko Moreno at kalaban ni Lenny. Ibig sabihin, yung 2022 election... Sinong tao doon sa aksyon? Yung dating... si Juan, pangalan lang, yung leader nila. Ernest Ramel. Let's talk about Bam Aquino and Kiko Pangilinan. Hindi. Nagsisimula ako lang sa mga coalition dati na dati rin, coalition kay Pinoy, pero nawala na yung coalition nung nawala na si Pinoy. No? At naglaban pa nga sa 2022 election. Yung dating magka-coalition, Action and Liberal Party. Alam mo Ron, hindi na natatanda ng mga tao, yung mga nagbabagong mga pangalan ng partido. Ang natatandaan lang nila yung mga personality. Sino yung magkakakampi? Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Rizon Tiveros, Chel Jokno, Laila de Lima. Magkakakampi yan. They're seen under one umbrella. Hindi, halimbawa yung si Bam Aquino. Dati siyang Liberal Party, nagkaroon ng dynamics, umalis siya. Ano yung dynamics at nagbuo ng sariling partido. Ibig sabihin, even within one party, no, nagkakahiwalay. So para lang kayo unity team? Para lang kayo Hindi kami, sila. Kami, united kami. But by virtue of you saying that, that means yun nga, may crack na nga itong, para kumbaga, isang team yan di ba? Tapos ngayon, it's fraction. Yung 8 diretso. Pero anong kwento doon, diba? Bakit nga siya umalis? Kasi, di ba, diretso na sila noon Well, ang alam ko, may dynamics pa yan nung panahon ni Grace Poe. Nung tumakbo si Grace Poe for president, ang tingin ng mga ibang mga Liberal Party ay hindi naman si Mar yung dinala niya. Whether dinala niya talaga si Mar o hindi, siya na sumagot. Pero ganun yung sentiment. Kaya lingering yung ganung klaseng dynamics. Eventually, umalis siya. After nung 8 diretso defeat, na lahat, for the first time sa kasaysayan ng Pilipinas, wala ni isang opposition na nanalo. 2019. Pero nagsama pa sila noong 2022. Campaign manager ni Lenny, si Bam Aquino. Yes. Ang vice president at tumatakbo doon was Kiko Pangilinan. Yes. Sinuportahan nila Rizon Tiveros kasama dyan. Yes, pero wala na sa wala na si Marnon. Ang dynamics kasi... but this is as recent as 2022. Yes. Yun yung from yellow, naging pink di ba? We were talking about na nag-rebrand sila, pero pareho lang naman. But apparently, what you're saying is may difference talaga. Well, yung usapin kasi sa minority-majority, halimbawa sa Senate, is not fundamental. Nangyayari yun in the past. Na magkakasama sa koalisyon, yung iba na sa minority, yung iba na sa majority. No? Katulad halimbawa, last 2022, yung Liberal Party, may mga members na nasa majority. Liberal Party yun, May mga members na sa minority at merong member, yung party president, si Edsel Lagman, was independent minority. Si Bordado, Congressman Bordado sa Naga, at saka si Congressman Mujib Hataman ay nasa minority. And that is just one house, Isang partido. Ang sinasabi ko, nangyayari yun na isang partido, iba-iba yung loyalties. Okay, etong nangyayari ngayon, mangyayari ngayon sa pag nagbukas yung Kongreso at bagong Senado, you mean to say walang samaan ng loob na nangyayari? Siyempre meron. Pero hindi ibig sabihin, halimbawa, issue na impeachment, makakahiwalay sila. That is yet to be seen. Iba kasi yung... Are you confident na buo they will vote together? More or less, no? Paano? Halimbawa, ikaw ay bumoto sa Senate President, hindi issue sa base yun. Pag ikaw ay bumoto, halimbawa, for or against impeachment, that will be an issue for the base. Are you confident that Bam Aquino, Bam and Kiko will... Yes, because ang laki ng risk na gagawin nila kung halimbawa, yung base mo, halimbawa, yung pink, sila yung nag-file ng unang impeachment di ba si Bam Aquino daw may bagong base? Mas fundamental yun. Actually, yun palang babanggitin ko. Before the midterms, di ba, may ganung-ganung maugong na usapan na si Bam brokered some deals para to ensure his win. With Iglesia ni Cristo. Yun yung implication. Yun yung implication. So, naalangan yung mga tao, parang paano to? So, hindi siya mag-vote ng to convict Sara. Kasi yun daw supposedly yung terms with the deal. Yun yung magiging dynamic sa kanya pagdating ng impeachment. Ngayon, ang unang labanan, hindi naman convict or acquittal yung issue ngayon Ang issue ngayon, i-dismiss ba yung impeachment or not? That will be the fundamental battle. Dahil pag hindi na-dismiss, lalabas yung ebidensya.
Mas damaging yon kay Sara. Secondary yung convict or acquit. Kaya, ano magiging position ni Bam? I doubt kung boboto siya to dismiss. I doubt, no? Based on evidence. Si Kiko, Based on sigurado evidence, ko, hindi boboto to dismiss. So Yun, you're saying mas ko. sigurado, mas predictable kumbaga si Kiko Pangilinan? Dahil yung Liberal Versus Bam. Party, kasama sa nag-file ng impeachment. Mm. No? Yung party ni Bam, hindi kasama. No? So, may ganong klaseng nuancing. Halimbawa, sa pagdating sa dismissal ng impeachment. Ibang usapin pa yung 2028. Mag-unite ba sila? Definitely, hindi naman sila tatanggapin sa Duterte as candidates. So, ang more possible, lahat ng mga forces na laban sa mga Duterte will build a coalition just to fight the Duterte. Ronald, Bam Aquino and Kiko Pangilinan in 2028 will still remain senators. They're Yes. not up for re-election. Yes. So Yes. medyo they're on the sweet spot, di ba? Yes, yes. They don't need to play that game a lot Hmm. unless they want to run for a higher office. Which Ayan makes nga. sense. Si Risa medyo delikado. Ang tingin ko at least one of them. Walang Because- mawawala sa iyo Yeah, eh. nothing to lose. Diba? Walang mawawala sa iyo eh. Talo ka, Oo. senador ka pa rin. Although ngayon, sa mga surveys, si Lenny pa rin talaga yung medyo top sa mga survey. Mhm. Yung ginawa Di ng ba si Sara? Tangere. Hindi, Yung within Doon the- sa side na yun. Oo, sa Okay, side na yun. At sabi doon sa Tangere, ay kung susuportahan siya ng administration, tatalunin niya si Sara. Mhm. Doon sa same survey na yun. Ang Okta, alam ko maglalabas next week. Similar survey. At siguro yung other survey firms magsisimula na rin maglabas. So, What about elections Sen. Risa? were held right now based on that Tangere survey, which Yeah. Tangere pala yun. Hindi Tangere. pala ito yung Lilo, no? Ah. Based on that Tangere survey, if elections were held right now, Lenny's the front runner. That's what you're saying. No. Sara. Sara Sara pa is the rin. frontliner. Oh. Number 2 si Lenny. But if, kasama sa same survey na yon, if the government supports Lenny against Sara, Okay. Lenny will win. You're talking about the current administration, Yes. basically. Mm. What, Yes. what's the chances Pero of that it's happening? just one survey. At hindi siya yung pinaka-prominent na mga survey. No? Hindi siya Lilo, hindi siya SWS, Hindi siya hindi Pulse. siya Pulse, no? Hindi siya... Ako mas immediate. Ay, hindi. But, 2028 started in 2022. I know. Yes. Yeah. But still, you have Oh, something on the yeah. table for this month. Mm. Yung dismiss or not. Eh. Yes. I get what you mean Yeah. na as far as dismissal or not, Bam and Kiko, more or less, pasok yan doon sa Masyado isang silang- sign. Masyado Sa sila ibang side. masisira sa base Pero nila. yung convict or acquit, I mean, all roads lead to that eh. Yeah, Convict or acquit, yeah. eh. Si Bamba is Think- sure, no? Well, kung Sure, lumabas vote yung for mga conviction. kung lumabas yung mga ebidensya, no? I'm almost sure he will vote for conviction. Halimbawa, mabuksan yung bank accounts. Halimbawa, mag-testify sila sa kanyas. Halimbawa, lumabas yung mga COA disallowance, etc. But you're just saying, diba, we might not even get there because the initial hurdle is Yes, to continue or not to continue. Exactly. That's the fundamental battle. To dismiss or not to dismiss. Is that a Sabi nga real ni- possibility? Sabi nga ni Senate President Drilon, ang tingin niya, madi-dismiss eh. Kaya aakit sa Supreme Court. Oo. Yun ang sabi niya kanina, di ba? It will stall. I think it's a real possibility, don't Is you there? think Is so? it, you think it's a real possibility? Oh, it's a real possibility. Because if I were the Duterte, I will negotiate to vote as a bloc sa Senate President. Kasama sa condition ko is the dismissal. But who was it we were talking to last week? Ang sabi niya, it might even work to the advantage of those who are pro-impeachment for the Supreme Court to vote to dismiss. Bakit? Kasi if the Supreme Court decides with finality to dismiss yung current impeachment complaint by December tapos yung 1-year ban mo eh. So you can have a new impeachment complaint. That's one option. Or you can have the ombudsman, dahil wala na impeachment complaint, you can have the new ombudsman step in And? and File ask the a criminal AMLAC. case. No, ask the AMLAC for Open the the release of bank bank records. Kasi the ombudsman can ask for the opening of bank records for the purpose of starting an investigation for the impeachment. For of as long official. as walang impeachment. Baka hindi lang Not magawa ongoing. ngayon yan. Hindi magawa kasi may May current impeachment may eh. impeachment complaint na na ongoing Ang eh. problema lang doon ay in 2025, which is practically the second impeachment kung sakali, bago na yung political landscape. If the Duterte survive this impeachment, they will have momentum. And the president might become an early lame duck. Ibig sabihin, sa 2026 ay magbabago yung landscape. No? Halimbawa, yung Congress ba, willing pa rin bang mag-file ng impeachment
that near to a presidential election, maraming mga congressman gusto i-secure yung kanilang future eh. Eh kung bumoto kami for impeachment, Baka dedo ka. eh kung ito yung manalo, yari kami. But how No? come right now they're still so gung-ho about it? Well, tapos na kasi yung impeachment. It's just a trial. No? So kung parang kumbaga hindi na sila yun, nasa Oo. Senado. Wala na sila sa Oo. eksena. Oo. Senador na ngayon naman under pressure, parang gano'n. Oo, Senate na ngayon. So yun ang kaibahan. Magbabago yung landscape. But you get the scenario that is one way for them to be able to get the bank records out in the public. Yeah. Well, that's what they're saying. That's why daw si DOJ Secretary Ceremony. Boying ay nag-a-apply Ombudsman. bilang ombudsman. Yun din yung isang chismis dun eh, na umiikot. Kasi siya ang maglalabas. Siya magkukumpas. Oo, siya ganun. siya mag-uutos na ilabas Because the Oo. ombudsman has the power to request AMLAC for the bank records for the purpose of An initiating An impeachment. Pero not when there is an ongoing Di impeachment. pwede. Kung merong mag-move to impeach, no? Dahil yun ngayon ang delicate sa 20th Congress eh. Kumbaga malapit na sila sa 2028. Ang lahat ngayon is about 2028. Pero this is So the something the ombudsman can do route on is its own. one. Oo, the ombudsman, This is motu proprio. motu Basta proprio. walang pending na impeachment. Oo. Napanood ko yung Because interview niyo. then you would have a violation of the ban. Yes. Isn't this just the interpretation of one person? It's possible. It's possible, pero Kasi I mean, parang- you know, what's really the role of the ombudsman in an impeachment? Hindi, Trial. it's in one of the provisions of the ombudsman law that they can initiate impeachment. And in doing so, they can request for the records. So the impeachment will come from them, the ombudsman, Yes. not necessarily, not Initiate not the- only from Congress. Well, not initiate in the sense na kasi may legal definition ng initiate eh. hindi siya initiate. Parang But I think you Pwede siya magsampa ng reklamo sa Kongreso. Sa Kongreso. Oo, but Tapos he will yung still need to get a Kongreso will sponsor. decide to push But it. he's Dadaan not- pa rin ng Kongreso. he's not going to impeach on his own. Isa lang ang pwede mag-impeach eh. Kongreso. Congress. Oo. Paano kung kunwari, nag-file na yung ombudsman at nag-file uli ng impeachment case? Sino ano doon? Hindi sila contradiction. Hindi. Oo. Kasi ngayon may contradiction, di ba? Hindi pwede mag-initiate yung ombudsman dahil may Meron. impeachment. Pero let's say na-dismiss ito, di ba? Oo, So pwede kunwari. mag-initiate yung ombudsman. Yung ombudsman since in-initiate na niya, tapos itatapon niya sa Congress kung meron siyang probable cause siguro or may nahanap siyang ebidensya since pinabulatlat na niya Baka yung what could be the bank clincher records. kasi is if there is something unusual in the bank records, then you might have public opinion sway either way if it's fantastic enough or fantabulous enough. That's the calculation. That's Yeah. the political That's the calculation. Those are calculations eh. Parang ang daming Kaya if it's fantabulous enough. If not, then wala, it falls flat. Ano masasabi mo sa advanced planning, no? Lahat ng butas parang may na sila eh. May pawn na nakagalaw in place. Well, eh. they should do that dahil ang labanan dito is existential. The existence of the Dutertes and the existence of the Marcos. And for now, yung Marcos parang walang on the horizon, wala silang kandidato. What are you seeing there? Kasi parang for me nga, mumbling along eh. minsan parang nababagalan nga ako sa Si Lenny, kandidato na lang. Yun nga, how likely is that to happen? That's a distinct possibility. Will that not alienate Okay. Lenny's Would Lenny base? accept that? Using Wala. your argument. Eh, mo may- hindi naman niya, unless may conditions to support her, para susuportahan lang naman siya eh. Hindi naman siya hihingal ng desisyon. Bawa, ikaw, susuportahan kita. Tatanggihan mo ba yung suporta ko? Pwede ko sabihin lumos ako yan. Pwede ko sabihin, Yun, di ba? baka hindi okay para sa mga image natin, di ba? Oo. Parang weird eh. Okay, huwag ka na lang maingay. Tahimik ka na lang. Pwede ba yun pag nakakampanya? Lahat ang ingay-ingay. Kaya ba sa suporta sa ilalim eh? So tingin mo, Ronald, Di mo ma-imagine na yung dati magkaaway, bigla magiging magkampi. Oh, bakbakan 2022 Well, eh. sa Pilipinas, Sa madalas Pilipinas, mangyari yun. actually. Nasanay na ako. oh, man, parang hindi ka sanay. Rhetorical yung tanong. Hindi kakaiba yan. Sabagay. So yan, ano? Ah, Isa sa mga distinct possibility na binabanggit nga ni Ronald is Lenny susuportahan Ni ng BBM. administration ng or an independent, susuportahan ng lahat. Who knows? No? A black swan, Wait, biglang what about sumulpot. Senator Risa? Yung Because black she was already Huh? asked and she Mali said, mo ba to? Oh, sino nga ba yung Black Swan? As hindi pa natin Who kilala. knows? Dahil Sonata Tulfo. maraming beses naman sumusulpot yan eh. Oh. No, yung mga FBR, di ba? Yung mga Pinoy. Pinoy, no, yung mga Duterte. Digong. Kasi si Duterte yata yung last na Digong, Black Swan no, yung mga natin. ganyan, sumusulpot yan eh. Wala dun sa mga inaasahan mo.
Okay, para Oh. sa political education ng mga nanonood, ano yung Black Swan? Black Swan event, yung something out of nowhere na nobody expected, tapos Biglang sumulpot lang. Sumulpot. Yan ang Black Swan. So, dating ugly duckling. Yung kalaban ng White Swan. Kung Swan Lake ang pinag-uusapan. Kasi karamihan ng mga swan, puti yan. Oo. Ayan na, dyan. Si Nassim Nasim, Taleb. Nicholas Taleb. Yan. Napaka-technical nun eh. Pero, lalo na sa Pilipinas, na napaka-colorful ng politika, no? Hindi predictable eh. Alam mo, sinasabi nila, pag nag-number 1 ka sa Senate, ay malaki ang chance mo maging vice or president. O ba si halos Bongbong yan? Totoo yun. Lahat na nag-hire sa Senate, hindi nanalo for a higher position. Iba yung kay GMA kasi. Dahil presidente siya, incumbent siya, nung tumakbo siya. No? Kaya hindi siya counted Di ba si Erap, number 1? Senado. sa Senado. Pero nag-vice president din muna Oo, siya. nung naging tumakbo siya kasi, vice president siya noon, hindi siya senador. So the May statistics... isa pang ano, no? Historical dyan, no? Walang speaker ang naging president. Yeah. Pero lahat nag-ambisyon. Villar. Lahat nag-ambisyon. Oo, or spokesperson. Wala rin. I think too much exposure turns people off. Bakit spokesperson? spokesperson. Pero ang Hindi, wala kasing spokesperson maraming ang track nanalo record. kahit senador. maraming track record. Kahit senador, Okay. Bakit, Oo. Ronald? Bakit? Pero siguro dahil ikaw yung shock absorber ng presidente, lahat ng depensa, lahat ng pagsisinungaling, ikaw yung gagawa eh. Sino spokesperson Kaya- yung pinapatamaan natin? Kaya kung ako magiging presidente, ang kukunin kong spokesperson, si Manny Mugato. Sanay kasi siya magsinungaling. Hindi, pero ang may magandang track record sa pagiging presidente, defense secretary. Ilan ba? Ilan? Dalawa na tayo. FBR. Magsaysay. Oh. Si FBR. FBR. Oh, dalawa na. Dalawa. Pero magkaibang lifetime yun eh. So, Totoo ko nga naabutan si Magsaysay. Pero si FBR na alam. Ano magaling ba sa presidente? Depende kung sang side of the pan ka How much of that kumakampi. is Lansdale and how much of Ano that is naman yan? Magsaysay? Ano naman yan? Bok, relative lahat yan. true. Diba? Relative That's yan. Relative kung sino yung iba pang ano. At ngayon, dahil age of disruption, no, age of social media, baka anything goes eh. Baka overnight may makreate na Black Swan. Baka si No? Ronald. Dark Yaman. Horse, Black Swan. Oo. Panuloy yung kanyang mga baka... Guesting. blockbuster sa YouTube. Pwede yan. Totoo, alam mo ba, Ronald? Pati sa panaginip ko, boses mo na yung nagnanarate nung mga panaginip. Mangungutyo. Mangungutyo. Okay pa naman. Who would have thought? Kina-cancel lang nyo yung mga guesting niya dati sa The Chips. Di ba? Ngayon yung buong feed Yung ko, mga taping puro... niya sa The Chips, kina-cancel lang dati. Ay, Who would have thought na siya ngayon ang ano, most Sensational. commented, most most common. Oo. YouTube sensation. Siya yung Black Lahat Swan ng talaga. political O shows. pinakamaraming Sa airtime pag inaabot. kinount mo, lahat ng minutes, hours. Kahit Pwede. ilang ilog ang kanyang sagwanan. araw-araw nasa nasa ano eh, Kahit programa. kalaban natin ng mga programa kanyang pinupuntahan. Oh. Sino yun? Sino yun? Sino yung mga kalabang programa? I have to say though, napaka-consistent ng messaging niya across Uy, all bawas of na it. ako bawas na ako Pero Yung may bago man nakita ko, sabi ko, uy, bago to ah. First time ko makita si Ron. uso lang yun ang walang kwentang usapan. Yeah. Uso Kahit- ngayon. Parang to. Comedy. Kahit comedy Para club. safe house. Kahit podcast ng mga comedy club, pinatulan na rin niya. Pinatulan siya. Pinatulan siya. Actually, this, parang since yesterday, sobrang daming, nag-media round si dating Senate President Mig Zubiri with a lot of emotion. For the longest time, he was quiet. Yeah. And then now, he's like, ano, what's nagsimula happening? nung What's weekend, happening? Yung galit niya nung pagkatanggal niya. yun yung hugot eh. no? Yun yung hugot Meron eh. Dahil lang siya Very- Oo, sa ang mga problema, Oo. ang binabanggit niya is about reform, about democracy, Hindi niya ginawa yun anti-dictador, dati. no? Oo. Integrity, yun ang But why now? Yun ang binabanggit niya Why ngayon, not di ba? before? Yeah, why now lang? Di ba yun naman yung ba't ngayon lang? Oo. No, he Baka also wala akong mentioned, masabi maganda eh. siya nga yung nagsabi kasi, balikan lang natin yung Bam and Kiko, sinabi nga niya na parang, tinanong kasi siya, na, so anong committee? Nagbanggit na siya na may committee na eh. So does that mean may horse trading na nangyari? Or may negosasyon na nangyari? I can imagine nung after nung midterm pwede election, Share mo may na. kung ano yan, may mga usap-usap na yan, cluster na yan. Siyempre, yung yung Duterte block, nag-consolidate na yan at nag-negotiate na yan ng mga committees at political positioning like impeachment.
This is why we're talking about Risa being alone to begin with eh. Diba? Plus yung parang, apparently, yung strategy ni Senate President Cheese Escudero is never siya nagko-caucus. Una ko yung narinig kay Senator Gatchalian, tapos parang binanggit din ulit ni Senator Zubiri. Sabi niya, accessible daw siya via Viber on a one-on-one basis. Pero hindi siya mahilig mag-group meeting at he prefers lantaran lahat sa plenary. Doon pag-uusapan lahat. What do you think of that strategy? Yung kay Bam hindi masyado nakakagulat dahil nga election pa lang, no? May ganun na eh. Sa election, merong ganun. No? May quid pro quo sa kampanya. No? Kay Kiko, hindi ko sigurado dahil meron siyang malinaw na Liberal Party na at least sa House, malinaw na minority. No? So, medyo hindi maganda yon na ikaw ay nasa majority sa Senate tapos ikaw ay nasa minority sa House. So Pwede ka ba you namin think he's i-quote gonna dyan? go? Ha? Pwede ka namin i-quote dyan. Hindi maganda ang ginagawa Hindi ni Kiko masyadong Pangilinan. maganda. So, ang magyayari sa madaling salita is pwede niya samahan si Risa. Doon sa... Pero hindi ba yung Duterte block yung magiging minority? Tapos ngayon may veteran block. Hindi na mangyayari. I doubt it. Dahil Duterte. yung Duterte block will support Cheese. Sumama na eh. Oo. Saka binigyan si Marcoleta ng Blue ribbon eh. daw. Confirmed? That's the major. So you have the Duterte senators in the majority and the Alianza senators like Tito Soto who will probably be left Pag behind. binigay in mo the kay minority. Marcoleta yung Blue Ribbon, ang una niyang iimbestigahan, gobyerno. Oh, gobyerno. Ano nangyari? Parang gulo eh, It also no? makes you wonder kasi, Yes. diba, Dapat si Cheese kakampi ng gobyerno. Oh, so does this mean na as far as that's concerned, he will si Cheese? Well, Napaka-mysterious Ang gusto pala ni Cheese, no? Ang gusto kasi ni Cheese, masecure yung kanyang Senate presidency. Yeah, sige ba naman. Pero that's never secure sa At Senate. all Dahil costs. you need only 13 votes para paltan ka overnight. Oh. Diba? 13 votes eh. No? Alam mo, hindi makontento sa yung 6-7 na mga DDS. Kumuha sila ng 6 pa, tanggal ka. Eh, Diba? DDS, 12 na. Ha? 12 Hindi na ba? naman, hindi naman. Yung iba ron transactional eh. Yung iba ron transactional. No? Sino ba magbibigay ng protection sa prime water? Silence. Okay. Eh, pero outside, ano yun eh. Outside naman ng Congress yung investigation eh. Pwede nila i-blue ribbon yun. Hindi, sa House may investigation, di ba? Si Kongwon tsaka si Ortega. You mentioned Blue Ribbon Committee. It's known to investigate government. Yeah. But I think this Blue Ribbon Committee now, the incoming, hindi gobyerno imbestigahan yan, Bo. I think it can investigate sasabihin ko anything. sino. Very specific. Oh, Very specific. may ilan yan na Kung sino nakatarget. May mga ano na yun, bullseye na yun. Hindi gobyerno So, imbestigahan yan. you don't think Cheese is gonna get flack over that? I think it's all clear. Tingin ko, puro flak na siya. From Ang kanyang agahan, flak. Ang kanyang merienda, flak. Lahat flak. Wouldn't you say he's thriving? Not from downstairs, but Oh. from Malacanang, from upstairs. Oo, dahil lagi kong sinasabi, 3 yung binabalanse mo as Senate President. Una, yung 24 republics. No? Separate republics. Ikalawa, yung Malacanang. Diba? Ikatlo, public opinion. Diba? Yun ang binabalanse mo. Yung delicate balancing nun, kung mababalanse mo na maayos, you can stay longer as Senate President. Kung yung isa ron, mawala, no? Delikado ka. So given that, Ronald, na he counts among those who supporting him are Duterte senators, na alam naman natin where that falls in the national, medyo impressive itong political balancing act na ginagawa ni Cheese. Yep. Yes. Na napagsama niya lahat yan. Yes. Hindi, pero hindi pa naman eh. Dahil botohan pa lang for the Senate presidency. Okay, but Ang assuming, susunod dyan, botohan for the impeachment, dismissal o hindi. assuming na siya na yan, di ba? Oo. Kasi yun naman ang Mukhang ganun eh. in the bag, no? Oo. Impressive balancing act for now. I don't think so. Dahil Really, ikaw why? ang incumbent eh. Siyempre, dapat may at least 8 ka or more na siguradong sa'yo. No? Aside do sa Duterte block. Dahil ikaw ang nag-dispense ng chairmanship before eh. Ikaw ang nag-dispense ng mga pork barrel, insertions, etc. Kaya, hindi naman pwedeng wala kang majority na sinusuportahan ka doon sa 19th Congress. But the fact that you can get the Duterte So, block behind you, Yeah. Hindi, dati pa naman yung kasama yung Duterte block eh. Hindi naman and- bago and- yun eh. and yet- and Hindi yet naman bago nothing- yun eh. and yet- Ang madadagdag lang sa Duterte block ay si Marcoleta eh. Hindi, pero Bong, hindi lang yung Duterte block, ha? Nakuha mo yung Duterte block, pero okay ka pa sa Malacanang. Oo. That's the presumption, eh. Okay Yeah. pa siya sa Malacanang. Oo. So, Bilib na bilib mga tao magaling sa na kanya. balancing act yan. Magaling. yes. Magaling na balancing On that niya note, yan. oo. Kung masusustain. What Ang could, sinasabi what ko could nga- ruin that Kasi momentum sinasabi ko for nga, him? albawa, mag-desisyon ng Malacanang. Ayaw namin ng ganyang alliance. At kahit papano, yung pro-Malacanang sa Senate, mas malaki doon sa Duterte block.
how much sway does Halimbawa, Malacanang the still Tulfos. have? Do Halimbawa, you the think? Tulfos are, kanyan, Malacanang Malacanang yan. Black. Oo, no? Pero may sway swing pa vote ba? yan. Swing vote yan, di ba? Yung dalawa yan eh. Pero yun nga eh, both in the House and in Senate, how much sway pa does Malacanang have? Because even sa Congress, di ba, three-way Pero race na raw. the presidency in our political system is very strong. Kalawa, may 3 years pa siya. Kung gagamitin niya or alam niyang gamitin, that can be very compelling. That's the issue nga eh. Ba't ka tumatawa? Binibigyan ko lang ng benefit of the doubt eh. Benefit of the doubt. Na kayang gamitin eh. I mean, it's definitely there if he chooses to use it. But at this point, may indicators ba that he Gagamitin will? ba? Kasi, Paano kung hindi niya gagamitin, talagang tuloy-tuloy na siya na early lame duck. Imbis na maging lame duck ka sa 2028, ngayon pa lang magiging lame duck ka. bad news pag nakabalik si Sara. Baka nga, yung threat ni Sara, na baka mauna pa yung impeachment ni BBM kaya sa kanya, may not be an empty threat kung magiging lame duck siya. So Ang what ibig do you sabihin kasi ng lame duck, mga politicians sa Congress, sa LGUs, will begin shifting away from you. So you don't think pupunta that's siya- happening yet? Or we'll find out July 28? Tingin ko yung SONA will be yung Senate President ba at saka yung Speaker, kanya. Labanan ng speakership Yun nga eh. What do you think about Yan, that? Kasi si Duke Frasco medyo... Look, walang future yun as Speaker. Bakit? Baka mas si Albi Benitez ang may Versus Toby Tiangco. So tatlo yun eh, di ba? Duke Frasco, Albi Benitez, Toby Tiangco. mas si Albi yung may capacity. Hindi, alam mo, labanan ng pera yan. Alam mo, Ah. mas magaling maglabay. Eh? Oo. Okay. So, At yung incumbent speaker, medyo may lamang siya. No? Pero hindi mo yung lamang na yon, hindi naman sigurado dahil marami rin diyang variables katulad ng support ng Malacanang, no? Wala diyang 24 separate republics. Pero siyempre, mahalaga diyan ang political opinion, ang public opinion dahil ikaw ba ay baggage sa Malacanang o hindi? Ikatlo, control of Congress. Hindi ganun kadali kontrolin ng 350 congressmen. Dapat masaya yan. Lalo na Masaya lang ba kailangan? Di ba dapat Lalo na. masagana. Basta all happy. Basta happy all. So, yung may na, capacity. impeachment will start in Congress. No? At may active threat si Sara na i-impeach niya si BBM. That's not an empty threat kung ikaw ay magiging lame duck. Di ba wala namang pumansin kay Ronald Cardema? Or you think winds will change? Halimbawa, masurvive ni Sara ang impeachment, then she has momentum. No? She has momentum. Habang yung gobyerno, kung magpatuloy bumababa niyang approval ratings, then that combination. The surveys are have yet to come out, kasi all of this has been influenced by yung mga successive satisfaction ratings na lumabas, na medyo ropor yung administrasyon ng presidente. Since then, marami tayong nakita na movements, mga galaw. Nakita natin yung mga optics na ginawa ng presidente Mall tour ng First Family, sumakay ng tren, sumakay ng pinag-iba MRT. yung Mount Camuning. Parang the Vince Diesel playbook na tuturo-turo, gano'n, sa kung saan. You think, do you expect to see improvements in the president's numbers, survey, as approval numbers. Well, there could be some nominal improvements. Pero ang usapin kasi rito, where's the beef? No, wait. No, yun yung usapin. Tanong ko ulit, do you think there will be improvements? Tingin ko, the room for reforms at saka improvements is there. No? Nowhere to go, but Pero kailangan mo ng stronger leadership, political will para gawin yan. Halimbawa, 2 SONAs ago, 2 SONA, ang kanyang approach ay durugin ng cartels. Yun ang kanyang durugin ng cartels, lalo na sa agriculture. Tapos yung Pogo yung malakas doon sa last, di ba? Wala namang nakukulong eh. Wala namang nakukulong ng mga cartels. Wala namang hoarders, smugglers, etc. Pero, Yung Pogos, okay, total Pogo ban. Pero ngayon, ang usapin, online gambling. Ngayon, total Pogo gang. Ano nangyari? Pilipino ang lulong sa sugal ngayon. Naligal pa. Hindi man lang kailangan magtago. May gusto sabihin si Mose. Pilipino ang nagsusugal ngayon. magastos yung gagawin ni Presidente. Magkakatang-utang siya dahil yung kanyang 20 pesos na bigas, Subsidized. ang hirap ng gawin.
Kasi binibili mo yung palay ngayon ng 23 eh. Manny sabi niya, watch me do it, di ba? Parang may statement May ganun may hair flip. Kaya doon nila i-sustain. Actually, dalawang nakatali yan. Pero subsidy nga. Subsidy. Actually, nakatali 13 pesos yung subsidy. Actually, nakatali yan hindi lang sa subsidy. Nakatali yan customs at saka yung cartel. Because the cartels ang kumokontrol ng rice. Sila nagdidikta ng presyo ng bigas. No? At saka Kaya yung ba pinalitan si Rubio agad? Yung like smuggling almost... naman, yung smuggling ng rice dictates the price of rice. No, but is that why quietly, di ba, after that whole revamp na sobrang bells and whistles, wala naman nangyari, then all of a sudden, quietly, pinalitan mo yung head ng BOC. So, with no explanation, plus 6, plus 6 other... So it's related to the rice thing, Ronald? You think? Could be. Dahil kung gusto mong kontrolin ang presyo ng rice, dalawa yung crucial. Customs, cartels. Mukhang wala naman nangyayari. I mean, there's malaking abandoned shipments. Yun yung mga nasa balita lately. A lot. Pero wala naman, di nahuli yung tao Nahuli lang yung goods. Dahil yung subsidy, hindi sustainable. Hindi. No, it's a drop in the bucket. And not only that, we're paying for that. There's no such thing as free. Somebody pays for that, and that's going to be taxpayers. Tayo. Utang yan ng Pilipinas, hindi yan utang ng gobyerno. Long term kasi, ang usapin dyan, productivity ng ating farms, which is very long term. Dahil hindi na productive ang ating farms. Puro subdivision, puro land conversion, puro malls. Solar farm. No? Hindi, tsaka ang daming kumakain. No? Actually, hindi siya demand side Yung Supply. inflation, Supply it's side. supply side. Yun yung problema. Hindi naman... Kulang ang supply kasi malaki ang ating population. Kasi compare mo ang Pilipinas sa Vietnam, ang Vietnam sa 78, 80 million, pero ang production almost the same. Pero dahil kokonti ang tao nila, mas marami silang Pero ang demand for rice hindi tumataas. Ang Oh. demand for rice hindi tumataas. Ganun lang, stable lang. Mas Pero, ang... di ba pinagmamayabang nila na 2023 was a banner year, pinakamarami daw na yield. Kasi wala kasing bagyo. Yung ba yun? Oo, ngayon, season na ng bagyo. Pag binagyo ka, binahayan. Bagsak ang production mo. Tapos wala tayong social insurance katulad sa ibang bansa. Sa ibang bansa kasi, pag dinevastate ng flooding or bagyo, yung kanilang mga farmlands, naku, buhos kagad ng gobyerno dyan. May insurance No, kaya hindi tumatagal yung disaster. Nami-mitigate kagad. Wala tayong ganun. So, meaning yung mga farmers nakakuha agad ng insurance money, payout. 100%. Sa ibang bansa, 100% ang social insurance. Dito, kung gaano kalaki yung nawala sa'yo, eksakto ang bibigay sa'yo ng gobyerno. Wala ba ever nag-propose yan dito? Ayuda na lang. Kung sakaling yung nangyari sa Senado completely dismissed ng Senado, tapos Supreme Court rules in favor of the dismissal, will that change things sa political landscape? Yung alliances? Yes. That will hasten the pagiging lame duck ni BBM. Kasi for example, if that happens within the year, baka mag-talunan yung mga yan. Exactly. Yun yung ibig sabihin ng early lame duck. Magtatalunan yung mga aliado mo dun sa kalaban mo na frontliner for 2028. This early. Kaya nga early. Usually nangyayari yan yung last year. It's very early. Ngayon, very early. Pero yung dismissal, if you look at the numbers right now, the incoming Senate, does it look like it's going to be dismissed? Kung yung susuporta kay Cheese ay boboto for dismissal, sigurado. Pero those who will vote for Cheese will not necessarily vote for dismissal. Yun ang sinasabi ni Frank Drilon kanina. Na pwedeng si Kiko at saka si Bam bumoto for Cheese as Senate President, but not necessarily for dismissal. Dalawa lang sila Oh. Well, marami pa yan. The Tulfo Brothers, kung nakakuha sila ng indication sa Malacanang, may vote otherwise. Yes. No? Tapos meron kang Loren, Subili, Ping Lacson, Lito Lapid, Tito Soto pa. So, medyo magiging tight yung labanan. No? Ang maiiwan si Robin, si Marcoleta, si Amy, si Bongo, si Bato. 5. Pero yung nakaraang vote to remand, yung 18-5, isn't that already a very good indication? I know may mga nagbago sa numbers kasi may mga bagong pasok. Hindi yun indication. Dahil yung mga pro-administration, pro-bongbong senators, ang kanilang sinabi ay
ito yung posisyon ng Malacanang. Yun ang sabi nila. No? Tapos saka hindi klaro. Oo. Hindi klaro yung ano. Or at the very least, hindi klaro. Bigger majority pa Paano nga yung Bok, bumoto, parehas Diba? oposisyon Coco and Risa, Oo. plus si Win, at saka si Binay, Nancy. at saka si Grace na paalis na. Paalis na. Yung dalawa. So, hindi siya indication ng pro or anti Right, government. right. Oo. Maraming confusion dyan sa So, ikaw unang rin? voting ng Senado. Wala kang fearless forecast. Talagang it's... Si Depende kung anong forecast. Ronald will never box himself into a Ayan. It was firm prediction. answer. Oo. Palagi qualified. Diba? If, parating. Style ni Ronald. Hindi naman ako Hindi, political pero analyst, ay mga nung political heckler. midterm, sabi ni Ronald, di manalo si Amy. Oo nga. Hindi niya kinalimutan yun. Pinakcheck tuloy yun ng pinakcheck. Number 12 Munti ka Kasalanan ng naman, gobyerno, in fairness, hindi munti ka ginagawa naman. Munti ka na siya maging tama. Munti ka Hindi ka naman. na. Oo, naplisan lang Imagine yun. mo, 3 tulpo yun. Kung nagkataon. Number 13 si Ben Tulpo Oh. Tingin mo, may possibility ba na mag-tig-isa sila? Like, vote yung isa ganito, yung isa ganyan. Although the indicator, based on what